So ayun guys, magandang araw sa inyong lahat at ayun na wala na namang upload si Chris na ngayong araw pero nag-live siya kanina. So shout out sa mga nakadalo sa live ni Chris na kanina at isa na ako doon pero hindi lang ako nag-comment kasi alam ko namang hindi din mapapansin yung comment sa dami ba namang nagko-comment no. So ayun, nanood lang ako at dito dahil walang upload siya at basa-basa na lang tayo ng comment sa isa sa mga reels niya dito sa Facebook. Active si Chris na dito guys, parang tatlo or dalawa yung reels na na-upload niya dito sa Facebook no, sa isang araw. So basa-basa tayo ng comment kasi masaya din kasi guys yung ano sa habang nagbabasa ka ng comment, di ba? Kasi yung may mga bagay na hindi mo alam tungkol sa sinusuportahan mo is may ibang nagko-comment tungkol doon at may bago kang nalalaman no. At ayun. So for this video, ayan, basa tayo ng comment. Dito sa una, parang ngayon ko lang nakita ang lugar na yan. Anong lugar ba to? Ay ito, parang ano to? Parang yung bahay, yung malaking bahay na laging pinupuntahan nila ni Chris na kasama yung ati ugdot niya. Kaso sa ano siguro to, sa taas na parte ng bahay. No? Ayun, dito sa itong ano pangalawa, medyo mataas to English pa, pero ayun, motivation para kay Chris na. Dito sa pangatlo, magsawa na daw sila lagi na lang ganyan ni Chris na mahusay. May nabasa akong comment, nood ka sa ibang vlog, Chloe, ibahin mo para walang magsawa. So ayun. So yung mga nagsawa ay ano, tigil na. Simple lang naman 'yun. Si Chris na pa ba? Ano bang hinihintay niyo? Pigilan kayo ni Chris na. So ayun, may nag-reply sa Facebook, kumikita din sila diyan bukod sa YT diyan. Kasi sa FB madaling makapag-post kada short video lang sa YT. Kailangan ng malakas ng signal kasi medyo mahaba-haba. So ayun, may kita talaga dito sa Facebook. Pero feeling ko itong page na ito ni Chris na Chris na Mahusay Vito is walang kita to kasi mahilig siyang gumamit ng music guys, lalo na yung mga trending music. Although sa Facebook meron namang mga music na walang copyright, pero yung mga music na may di ba, kung mag-upload kayo ng reels tapos namimili kayo ng music, may nakalagay na royalty free sa ibang music, yun po yung pwede gamitin na galing kay Meta mismo. Hindi ka ma-strike ng copyright noon. At walang background music yung video mo. At yung iba is voice over. Pero dito sa mga gawain ni Chris na sa mga reels niya, feel ko talaga walang kita kasi prone siya sa copyright. Halos lahat ng video niya ganun lang, may background music talaga na prone sa copyright. Yung mga ganitong video niya dapat sa TikTok lang. So hindi talaga kikita yung FB niya. So para sa akin lang guys medyo may konti kasi akong alam dun sa mga rules ni Meta kasi may page din ako na monetize. At stricto talaga si Meta, lalo na pagdating sa music is to strike ka talaga ng copyright. Ayun, nag-reply din si ma'am no. So ayun, sabi niya na kung talagang solid supporters sila, kahit siguro paulit-ulit ginawa ni Chris na patuloy silang manonood kasi nami-miss nila, idol nila, di ba? Siguro kahit paulit-ulit nabibigyan pa rin niya ng time tayo mga supporters niya kasi marami rin siyang iniisip at ginagawa para sa pamilya. Support na lang po tayo, opinion lang po. Yun. Nag-reply din yung si ma'am. Wala namang mawawala kung abutin niya pangarap. Family, andyan lang yan. Ngayon, sikat pa siya. Sobra kasi mga tao, di rin lahat same taste. Minsan talaga need ng taong gagawa siya ng mas nakaka-proud pa at nakakakilig. Diyan siya papaldo. Example na lang, kung makapasok siya sa PBB, malaking paldo yon sa kanya. Madami na siya dapat gawin kung mas sisikat pa. Yun, layo nang inabot ng natin. Pero hindi naman imposible yun. Posible talaga na depende kay Chris na kung mag-audition siya. Kasi meron naman siyang mga supporters na galing kay Sir Paul. So kung mag-audition siya sa PBB, may chance talaga na makapasok siya. Si Fiang Smith, in-ignore niya buzzers. Galing din yun sa hirap. Kahit may tatay na ibang lahi, naghirap sila dati kasi dumaan sa hiwalay mga magulang. Naupaldo na sobra. Huwag magstay sa isa lang, lalo na sikat na. Para paldo-paldo, lubos-lubos din na kasi kasikatan mawawala din yan. Tulad sa mga artista na lalahos din. So yun nga yung iniisip ko din kay Chris na sana seryosohin din niya itong pag-upload ng reels dito sa Facebook kasi may kita talaga. At huwag siyang gumamit ng mga trending na music. Kung gumamit mo siya ng music, yung mga recommended ni Meta na pwedeng gamitin. At na lang, kung pwede, para sigurado talagang safe at monetize at kikita yung video niya. Kasi feel ko guys, hindi pa monetize tong page Sa sobra ba namang video niya na may music, so violation talaga yon. So malabo na i-monetize siya ni Meta. So mag-voice over na lang siya or mag-video na lang na mismo sila dun sa video nagsasalita Yun lang para para sigurado talagang monetize siya at kikita. Yung mga ganitong video niya dapat sa TikTok lang niya ito ina-upload. Kasi kung monetize ka din sa Facebook, is kikita ka din. At halimbawa, madami din siyang followers sa TikTok, pwede din siya mag-live doon at pera din yung mga gift, may mag-gift. Alam ko, may mga TikTok din karamihan sa mga supporters niya, di ba? At sa may kaya, pwedeng mag-send ng gift. So, ayun, paldo-paldo. Yun sana lubos-lubosin sana ni Chris na wag siyang makampante ngayon, no? Habang nasa peak pa siya ng kasikatan niya, lubos-lubosin niya. Walang karapatan ang mga tao, pangunahan siya sa ginagawa niya at walang karapatan yung mga tao, utusan siya sa ginagawa niya. Hayaan natin siya kung anong gagawin na bagkos. Kung mahal nila ang bata, suportahan nila galing sa kasuluk-sulukan ng puso. Ay, opo, tama po yun. Pero may din po kasi, may side po na kailangan niya ng guidance, ng opinion. Hindi po, iba po kasi yung pinangunahan natin or inutusan. Kasi literal yun, Chris na, ito yung gawin mo, gawin mo yun, So ano lang sa atin, kung ano yung nalalaman natin na ikakaayos sa kanya, sabihin din natin kasi mahirap naman kung itolerate natin yung isa sa mga sinusuportahan natin na wala na sa tapos ayun, wala tayong masasabi kahit alam natin na mali na or walang saysay,
isahayaan na lang natin. So kung tunay kang fan is hindi mo hayaan na magkaroon siya na walang resulta yung mga ginagawa niya. So kung may opinion lang ba, hindi mo inutusan or kung ano lang yung nalalaman mo ibahagi mo sa kanya nang sa ganun mag-guide siya kasi bata pa si Chris na. Kailangan niya ng guidance. Iba yung pangangaral, iba din yung sinabi na pamanahan siya sa mga gagawin niya. Hayaan niyo siya kung saan siya masaya, bata pa yan at alam niya naman yung ginagawa niya. So ayun po, bata pa talaga, pero yung topic po kasi, yung importante po kasi yung kasikatan. Kasi hindi lahat ng kasikatan tatagal. Bata pa si Chris na, so kailangan may mag-motivate sa kanya, mag-guide sa kanya na lubos-lubusin at kung sa anumang paraan nakikita siya is gawin niya na. Kasi bata pa nga siya, pero yung kasikatan hindi permanente at hindi mo alam kung hanggang kailan lang, di ba? Dai, I think focus ka muna sa self mo, magpaganda ka. Tayo ka muna ng bahay mo. Mas excited kami na maumpisahan mo bahay mo. Proud naman ako sa charity mo pero mas excited ako sa sarili mong ganap at improvement sa family mo. So yun, mas excited talaga yun. At sana tuloy-tuloy yung pagcha-charity ni Chris na, pero halimbawa ngayon wala na naman siyang upload, At sana bukas meron. Nung isang araw, dalawa yung upload niya sa isang araw, sunod-sunod yung pagcha-charity niya doon sa batang may diabetic, Pag ang tanghali in-upload niya yung yung part 1, tas paggabi part 2. Pero ngayong araw wala siyang upload. Pero nag-live siya kanina. Go day Chris, laban lang sa mga toxic mag-comment kasi yung iba gusto nila na paiba-iba para todo support sila. Pero kung mahal ka nila bilang ikaw, kahit ano pa yan, tanggapin ka nila dahil iniidolo ka bilang ikaw, di ba? Okay lang, nandito lang kami always support sa iyo. So ayun nga. Ako guys, wala akong tanggap ko sinusuportahan ko si Chris na kung ano man siya, Wala akong sinasabi na yan gawin ni Chris na dapat hindi siya mga ganyan. Ang ko lang dahil may monetize din, may isa din akong page na monetize. So ayun, sa mga nagre-reels dito, sa mga content creator sa Facebook, kung may mga gusto kayong itanong, comment niyo lang sa baba kasi may konti akong knowledge tungkol dyan guys, So lang, bilang fan ni Chris na, napansin ko lang na mahilig siyang gumamit ng mga trending music, which is yun yung mga pro ng copyright. So sayang din yung effort mo. Kung gusto niyang kumita sa Facebook, mag-vlog siya ng naaayon sa rules ni Mita na hindi lumabag yung video niya nang sa ganun ma-monetize yung page niya at hindi lang siya sa YouTube kikita kundi kikita din siya sa Facebook, Hindi masayang yung mga reels niya. May comment okay na ata walang babae sa team nila. Napanood ko sa vlog ni Mang Eli, sila na lang daw, mahirap daw pag may babae sa team. Ayun, sinabi yun ni Mang Eli sa live niya. Oo. Siguro mahirapan silang i-handle kung may merong parang nanibago siguro sila na may babae sa group. Di sila na lang, walang may nag-reply ka ma'am, di sila na lang, wala namang mawawala kung sila na lang. Di ata kayo nakinig sa live at nanood kasi di nyo alam sinabi ni Mang Eli napakabuti ng tao, bigyan na talaga ng kulay So ayun, may nagsagot dito kay ma'am, so wag na tayong diyan. Ay may dito, nilinaw yung sinabi ni ma'am, may nag-reply. Walang sinabi si Mang Eli na ganoon. Ang sinabi niya mahirap daw doon sa pinuntahan nila kasi walang sariling CR. Wala kang sariling pwedeng liguan kasi kung saan lang pwede nilang liguan doon sila kaya napakahirap. Yun lang sinabi niya. So wala palang sinabi si Mang Eli na mahirap daw pag may babae sa team. Pero kung may sinabi man na gano'n, ito yung ibig sabihin ni Mang Eli. So sa pang CR, mahirap naman talaga kasi puro lalaki tapos walang CR. So awkward, di ba? Alam naman natin pag babae hindi talaga pwedeng magpa-display lang yan, dapat tago talaga. Ang dahilan niya is pag tinatawag ng kalikasan daw ang babae, kaya mahirap daw pag may kasama silang babae. Pero sa akin, sanay naman si Chris na sa lakaran. Ginawa nga niyang playground ang bundok, saka hindi siya maarte. Sanay siya sa putikan. Kung tawag naman ng kalikasan, madaling solusyonan yan. Magtago lang siya sa mataas ni Pilapil, okay na. Ayun, tawag ng kalikasan. So akala ko yung makarelate naman tayo nito guys, Nung bata pa ako, pag may tawag ng kalikasan, doon lang sa damuhan ba. Tapos kuha lang ng dahon ng hagunoy, kung anong halaman available, malapit sa pwesto mo at ayun, pwede na, solve na. Gaan na yung pakiramdam mo. Bawas na yung kinain mo, Pero kay Chris na, hindi yan bago kay Chris na. So, sa bundok na siya nanirahan, di ba? So sanay yan. Kung hindi man sanay, pero hindi yan bago sa kanya, yung kung may tawag ng kalikasan, isa damo lang. Hindi yan bago kay Chris na. So yun guys for this video, basa-basa lang tayo ng comment. Huwag kayong magalit, peace and love lang. Grabe naman kayo. Lalo pag magalit kayo guys, yung kung may sinasabi yung tao na madali kayong tatandaan yan. Enjoy lang, di ba? Peace and love lang ba? Lawakan ang pangunawa. Ganun lang. Naman to yung mga sinusuportahan natin, kung tayong fan, kung ano yung mangyayari sa totoong buhay natin. Wala naman tong mga pakialam Tapos kayo dito, handa kayong manakit ng mga damdamin sa comment. Huwag naman ganun. Masakit po. So ayun guys for this video. Subscribe my YouTube channel guys at i-like itong video and God bless ang inyong lahat. Bye bye.